balik tayo sa kanya. Di ba ini-encourage niya na sumuko si pastor? Kung wala naman daw ginawa, bakit matatakot? Di ba? Kaya lang, Marlon, kung ganyang klase ng administrasyon meron ka, kung ganyang klase ng administrasyon meron ka, hindi mo talaga pagkakatiwalaan dahil hindi rin naman nila in-establish na sila ay trustworthy. Kaya nga, di ba, humihiling tayo na magkaroon na ng sariling SONA si VP Sara. Dapat, no? Diba? Dapat. Alam ko, yung hakbang na may sug, may inoorganisa na People's Zona. So, dito kaya sa People's Zona na to, maririnig natin ang isang hiwalay na zona ng Vice President Sara Duterte. Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam kung kailan tong People's Zona. So, hindi natin alam kung kasabay ba ito sa mismong araw ng SONA ni PBBM o bago dumating ang July 22, Monday. Ano ang mga pwedeng dahilan? Bakit magkakaroon ng, or ideal na magkaroon ng People's Zone? Una, meron ako. Hindi na kapanipaniwala kung ano man yung sasabihin sa SONA mo bilang ikaw na presidente ng bansa. Tama? Tama. Ano yung pangalawa mo? Pangalawa, known ka for taking credits ng mga achievement ng iba. Correct. Na para i-highlight mo ng achievement mo yun. But then, only to show na wala ka pang nagagawa ngayong second year. Correct. Kaya hindi mo papaniwalaan ngayon. At, pangatlo sa akin ha, mas alam mong nag-perform si VP Sara. Mismo. At nagdudumilat na katotohanan dyan yung trust and approval rating sa nakuha Yes, na. na meron. Ang taas, Marlo. Samantalang si PBBM, bumubulusok sa ibaba. Eh ano naman ang dahilan? Bakit kailangan magkaroon ng hiwalay na SONA si VP Sara? Una, para ipaliwanag ni VP Sara na nabudol ang mga naniwala sa unity. Pangalawa, alam nyo ba, kapag kakaalam ko first time ng pinto na pinag-utos ng gobyerno na, sa pagkakaalam ko, pakamali ako, na magkakaroon ng full day gun ban sa mismong araw ng State of the Nation address ng isang Pangulo. Full day? Full day. So 12:01 ng July 22 AM, July 22 hanggang 12 o'clock midnight ng July 22. Okay. Nationwide buong Pilipinas, hindi Dati ba hours lang? hindi, alam ko, hindi na, sa pagkakalam pa, mali ako, hindi na gaganban si SONA day. pagkasona. Ba't kaya? Anong takot meron ng mga to? Sobrang pagkapraning, no? Kaya, Tungkol pa rin ba to sa designated survivor? malamang, no? Na? Wala pa pala, no? Hindi pa nga hinahanap ko. Wala po kasi itong Netflix. Binalikan po yung si designated. Alam mo ba ano siguro yun? Trending ulit yun, no? Kasi pinasikat na naman ni VP Sara. No? Trending ulit. Magaganda yung mga linya. Meron na naman akong kahapon nakita na ako. Kasi ang bida ng presidente ng si President Kirkman. So, ang chief of staff niya, nung kinukuha niya, ang pangalan ng sa Ano pinanood mo? Sorry, American version o yung American Korean? version. American version. Alam mo, nung inaalok niya yung pwesto ng chief of staff kay Aaron, ang sabi niya kay Aaron, I want a political person para maging chief of staff niya. Bigla akong naalala na si Attorney Vic dapat chief of staff siya. No? Kasi political person si Attorney Vic. Hindi dito sa politika, maalam sa lahat. Diba? Samantalang si Executive Secretary Lucas Bersamin na ang katumbas po kasi ng Executive Secretary, although magkaibang title, pero more or less, halos pareho ng trabaho. Executive Secretary at Presidential Chief of Staff. Si E.S. Bersamin po, hindi po political person. So dapat talaga yung Ano siya? Puppet? Dati siyang justice, di ba? Okay, Dati no? siya Supreme Court So, Chief Justice. That doesn't make you what? A good leader. It makes you a good what? A puppet. Pwede. And hindi ka makakatulong sa aspetong politika sa presidente. That's why he's just a figurehead. Nagkakalat. Kaya sila hindi nagkasundo ni sino ang namayapang Hubert Guevara, di ba? Hubert Guevara. Hindi ko alam kung political si Hubert Guevara. No? Kasi ang background niya ay trading. Yes. And Also a lawyer. Lawyer by profession. Oo. Tapos ang background niya about sa trading and stock market. But okay, hindi ko na lang sasabihin. And speaking of E.S. Bersamin, nagtatanong po kami, Sir E.S., boss, ano raw, siya rin daw ang nagdesisyon na siya raw ang nagrekomenda para gawing chief of police ng Davao Police Force si Colonel Hunter Marantan. Kasi nagtatanong po kami, kasi daw may kinakaharap na kaso si Colonel Marantan at
para maayos yung kasong yun, Kinailangan niya mag-deliver kailangan mag-deliver sa utos sa task na meron siya ngayon. Yes, personally. Nagtatanong po kami. Anyway, tanong mo ito, pagkakataon to, para sagutin ng palasyo kung gaano katotoo o hindi. Diba? So, ayun, medyo strange yung nangyari yun dahil within 12 hours, 3 beses. I'm not actually surprised na he can or he is capable of doing something like that as alleged. Kasi di ba, siya rin naman yung gustong bumali ng paraan ng pag-i-import dahil nung siya ay minsan naimbitahan sa Senado, sinabi niyang hindi naman na kailangan ng special ng sugar order sa pagpaparating ng mga dahil di ba sinasabi na nasa pantalan na at nakaabang na yung mga favored dealers, traders nila, di ba? So, ano pang inaway-away niyo, siniraan niyo yung isa, pinaupo niyo dyan na may hearing din. Tapos kayo rin pala kayo garapal. Tapos sasabihin niyo, talagang nasa legal. Yun nga, nasa legal, may firma, pinag-usapan, may planning, may hiningan ng planning. Correct. Considering na galing na Supreme Court. Yan ang sinasabi ko, Marlon. Kasi isa sa mga pangyayari, kahapon, ay nagkaroon tayo ng bidabidang Secretary Benhur Abalos na naman. Pero pa, bago tayo pumunta dyan, ang sabi ng isang informante ko, hindi na raw tatakbo si Benhur. Dapat na. Mananatili na lang daw siya sa PILG. Hindi naman dapat yun. Hindi, kung manatili. Gusto ko nga tumakbo siya eh. Oo nga, Diba? para mapahiya ka. malaman natin, hindi pumapalo ang ratings niya sa service. Hindi lang kasi pang national, nang gigigil naman ako dito sa mamang ko, hindi mo Tapos may nagsasabi siya daw ang kingmaker kasi siya daw yung campaign manager. hindi mo nga maituwid yung utak mo. Hindi mo nga maituwid yung kung ano yung nalalaman mo na sa batas. Kasi yung sinasabi mo, di ba, pinakuha na niya si Pauline Kanda. na kasabwat ni umano ni Pastor Kibuloy. At ang sinasabi niya, susunod na ang Pastor Kibuloy. Sabi niya, may warrant of arrest sa'yo. Kung wala kang kinakatakot, igalang mo ang batas dahil ang batas ay batas. Ang batas ay batas. Secretary Benhur Abalos, lawyer siya, di ba? Ano ang sinasabi ng batas sa naging kaso ng anak ni Secretary Boying Remulla nung ma-involve dito sa marijuana? Ano ang sinasabi ng batas kay Sayrot nung ito ay ma-acquit dun sa kanyang kaso sa pagiging involved sa droga? Ano ang sinasabi ng batas sa mga maisog na inyong sinupil at pinigilan na magpahayag ng kanilang mga saloobin sa mga gathering sa Freedom Park? Ito pa, ano ang sinasabi ng batas sa mga elected officials na pilit ninyong ginawan ng kaso at pinalitan ninyo ng mga appointed officials ninyo? Nasaan ang batas na sinasabi mo? Ang batas ba yan? Ano rin sinasabi ng batas patungkol naman sa Pogo, sa mismong lugar mo, sa Mandaluyong City, At sa Cavite, at sa Cavite at sa Pasay. bakit ang batas ng Pogo ay pinahingiran lang ninyo sa Bamban at sa Porac, Pampanga? Correct. Ulitin ko masyado nung pinapaypayan, binibigyan ng kulay, at pinipibintangan na di umano protektor o padrino ng Pogo sa Porac si dating presidential spokesman, Attorney Harry Roque. Bakit hindi nyo naman paypayan o bakit hindi nyo napansin ang nag-aral o kung sino ba ang politiko naman nagiging padrino sa Pogo sa Mandaluyong City, Pasay City, at higit sa lahat sa Cavite. Ano din ang sinasabi ng batas sa extraction or alleged kidnapping na kinasangkutan ng ating mahal ng unang ginang? Di ba? Mismo, diba? Ang dami-daming issue sa batas. Tapos, nagmamagaling ka sa isang ito na akala mo ba, pakiwari mo, in-apply mo ang batas sa lahat. Ano rin ang sinasabi ng batas patungkol naman doon sa mga kasabwat ng driver ng van na nahulihan nyo ng tuneto-niladang bato o bats na hanggang ngayon walang follow-up operation at mas karumal-dumal na krimen ang ginawa nito kaysa naman sa kaso kinakaharap na yun ni Pastor Apollo Kibuloy na nirecycle nyo lang yung kaso. Ayan, kaya tama ka sa unang assessment mo, sa personal assessment mo na huwag ka na lang tumakbo bilang senador. Diyan ka na lang. Kung may tiwala pa rin ng tao sa'yo, ilulukluk ka nila sa LGU. Alam mo pa, yung hindi pagpalo sa rating sa survey ni Benhur Abalos, ibig lang sabihin nito na walang nagagalingan sa kanya at hindi impressive sa kanya ang taong bayan bilang sekretary ng DILG. At hindi rin impress ang tao sa kanya nung siya'y lumitaw na naging action star kuno sa isang serye. No, Di ba? kay Paring Coco. Oo, nag-ala Robin Padilla. Tapos ito pa tama yung issue pa naman ng nakalimutan ko. Yung
Wala sa isip ko. Nakapatay ata yung mic mo. Nakatay pa mic ko. Wala naman nagsasabi sa ano. Inon ko kanina. Okay. Ay na ba? Dami ko sinabi. Ay, Louie. Hello po. Kayo walang nag-comment. Naririnig niyo ba ako? Ang dami ko sinabi. Ano naman? Ha? Maingay Narinig lang. naman ako, no? Maingay lang. Ayan, okay na. So, nakalimutan ko kanina. Anyway, mamaya babalikan ko. Nag-ano siya, nag-alako ko Alako ko Martin, di ba? Hindi, ito pa. Yung ano na nangyari dun sa mga PNP officials na pinag-resign mo, DILG Secretary. Nila ni Hubert. Oh, ni Guevara. Hubert Guevara and dating Sorry, PNP namayakap Corda. yung Hubert Namayakap. And ang ano nun, ang nagsasalita nun, nakala mo punong-puno ng drama, ay si DILG Secretary Bernard Avalos. Ano na nangyari nun? Meron na ba kayong napakulong? O meron na ba kayong kinasuhan na sinasabi nyo di umano ay active police PNP official, general and police full colonel? Meron na kayong napakulong o na wala, ang ginawa nyo, press release, at ang mabigat, yung 18 yun, pinag-resign nyo na mababa ang moral dahil hindi naman lahat sila ay sakot sa ipinagbabawal na gamot. Oy, Secretary Bernard Avalos, ano din po ba ang sinasabi ng batas tungkol sa mga smugglers at orders na binilang natin ng araw mula pa nung nakaraang taon? Wala rin kayong nagawa. Hindi ko alam kayo no. yabang. Pero meron ka ba media handler? DILG Secretary Bernard Avalos? Nakalimutan, buti naalala ko alam mo, gano'ng kapangit ang PR ni Secretary Bernard Avalos? Ultimo yung hinihingi ng mga reporter sa kanila na press office. Magdadalawang taon ka na po dyan sa building mo, sa opisina mo. Yung mismo mga reporter na nasa iyo, wala akong matinong press office. Wala matino. Tapos kung makapag-press ka, tapos kailangan mo ng media. Ayan. Kaya hindi ka pumatalo sa survey, kuya. Yun lang yun. Walang press office, matino ang DILG Press Corps. Shoutout sa DILG Press Corps. Kayo dapat mga kapit kuya sa DILG Press Corps. Dapat yung mga tinatanong namin ngayon ni Yusek Pam, tinatanong nyo rin sa kanya yan pag ina-ambush interview niyo siya. Diba? Kasi Wala, yun mo. puro yabang, puro pamacho. At saka kung magano drama, Uwi naman. Alam mo si Dono. Hindi naman. Gigil mo, may SILG. May picture pa naman tayo nung magtatapos na ang campaign, ay nung nanalo na. Oo. Nakita kami sa parking niya, natuwa pa nga ako, alam mo sabi niya, ay, Miss Pam, picture na tayo, tapos na, panalo na. Siya pa nagpa-picture. So, magkakilala, magkaibigan kayo, no? Hindi na, nahiya ako. Okay sana siya. But he's not okay as a public official. He's not. As a person siguro, Sa lahat to, may hangganan to lang. Hindi ho habang panahon, nakapwesto ang Pangulong Bongbong Marcos sa Palasyo ng Malacanang at binigyan kayo ng pagkakataon na maging opisyal ng pamahalaan at makapagsilbi sa gobyerno to. Sana ginagawa nyo ng tama, hindi nang naaayon lang sa kagustuhan ng pamumulitika ng principal nyo, si Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Araneta Marcos. ito, Oh. nasangkot na naman sila sa isang kontrobersiya dahil sa isang commencement of project development, Taylor Swift concert ready by 2028 ang Okay. Pilipinas. Oh. At ang backdrop na ginamit ng Department of Tourism ay itong backdrop ito. Oo, oo, oo. Pakita natin. Oy, Jean Phoenix, salamat. Yung Phoenix, okay na Miss PDP, walang SF. Ano yung SF? SF, Ano yung SF? shipping fee? Okay. So, saan mo i-ship? Ayan, so ito ang ginamit nilang SF. backdrop. Super Friends, SF. Then, Marlon, ginamit nilang Oo, backdrop. oo, yan, okay. So apparently, mahilig talaga mga open tourism. Who is the advertising agency behind tourism? Ito yung kay Paul I don't know Soriano, who di ba? is Or, still involved. Okay. Kasi if he is still involved, oo, okay. he is very consistent in what he is doing, ha? Oo, Na oo. nangungopia lang. Oo. Kasi apparently, ito palang backdrop na ginamit nila ay picture ng San Diego Arena Project. Sa USA. Oo. So hindi maliwanag na ito ba ang peg ng iyong plano? Bakit mo na ginagamit? At saka dapat, plano mong sarili. Hindi yung nag-copy-paste ka na naman, nag-download ka na naman ng pictures. Sa laki ng pondo nila, magkano pondo na involved? Nabanggit ba? Hindi pa nabanggit dahil nga dyan nag-focus na naman ang diskusyonan online, Marlon. Yari na naman kayo dyan, di ba? Diba? If Mr. Paul Soriano or former Secretary Paul Soriano is involved, Marlon, Ito ba? consistent ha? Ito ba yung pinagmamalaki yung bagong Pilipinas? Bagong pangungopia na naman sa Pilipinas, sa proyekto para sa Pilipino. Nakakaya. Mismo, nakakasuka. Nakakasuka. Kay Secretary Frasco, bukod sa sardinas na meron ang mister mo naman. Oo. Na, Naalala mo yun, yung pinamigay nila Oo. na Frasco sardines.
pangalawang involvement mo na to sa ganitong klase at kapareha ng iskandalo na na-involve naman una ang Love the Philippines. Di ba? Tama sabi ni Rainier Pillasan, ang daming mambubudol dyan, tapos yung piskal, mukhang kasabot na rin ng mga kriminal dahil pag nag-file, dinidismiss nila. Kasi siguro sa mga kaso to, no? Jim Jow kay Ken, thank you sa pakulay. Thank you po. Thank you. Kim Jaukian, ganda ng name. Tag nyo si Sas para Actually, mabulgar si Miss niya. Sas ang nagbulgar din. Oo. Siya na naman. Sino ba raw totoong DOT? Si Prasco ba o si Lisa? Sabi, tanong ni Dodds Go. Patatutini, Taylor Swift ready by 2028. Inline talaga sa bangag na mahilig ang concert, no? Correct. O, tama, di ba? Nice one. Concert pa rin, di ba? Nice observation. Hindi yung hindi yung pagtuunan nyo ng pansin kung yung kumakalang na sikmura ng mamayang Pilipino, no? Ay nako, hindi na kayo nakakatuwa. Dahil saan nyo ginagamit ang pera ng bayan? Para lang dyan sa... At saka wala bang matalino or maayos magtrabaho dyan sa loob? Para pagsabihan din naman ang Secretary Frasco na, Ma'am, gawin ulit natin yan. Sasabit ulit tayo ng pangalawang beses dahil dapat isipin natin, matalino po ang mga taong nag-o-observe ko. Sinagot ka ni Rudy Yongko, yung kung wala raw bang matalino, sabi niya, mga taga Section 30 yan. Row 4 pa, tabi ng basurahan, kaya mahilig mangopya. Alam niyo bang row 4 ako, tabi ng basurahan. Ikaw? Ako rin row 4. Not by any reason, but because alphabetical lang Yun din eh, kasi ako P. Ako P din ako eh. P. Baka nga si P pa tayo kung magka-class tayo. Okay, tatabi ako sa iyo kahit ano. At Sarap sisipahin kopya. kita. Sarap kopya pag hindi mo ako natitiis, ma'am. Buti na Mga lang. klase ko, Ito, mga nakapaligid. klase ko ba hindi ako natitiis? Kasi kami nung high school, parang black section kami. Kayo, dati. oo. Pag sumampa kami ng next year, parang kami rin, gano'n. Oo. Tapos, syempre, tropa ko yung mga PQRS ko na. Okay. So kapag may mga ngopya, alam ko na Mga yung magbibigyan. matatalino. Mga matatalino. Hindi, yung halimbawa, may mga ngopyang kaibigan ko, Oo. doon sa roon namin na yon, alam ko magpakopya. Oo, ako pa. Ako makamira. Binibigyan ako ng sagot. Oy, friendly tayo pa. Friendly tayo, pala kaibigan tayo. Kaya, So, tropa mo yung mga teacher. hindi lang teacher. Pati mga matatalino at magaganda ka klase. Close kami. Basta matalino maganda. Close kami ni Puri. Yun yung ano. Nakita nga ako. Pero pag nakita niyo po yung mga ex ni Marlon, ay pasintabi ko sa... Wala ako namang... Oo, nung makita ko yung pinakita mo, sabi ko, Wala ako pinakita. ito eh. Siyempre. Wala ka pinakita, di ba? O ba't ka nag-syempre? Ikaw na Jubo Joshua. Ha? Ikaw na Jubo Piolo. Ha? Medyo Joshua. Sino ba Joshua to? Joshua, Zamora. Joshua. Di ba Bible name? Sino si Joshua uli sa Bible? Biblical name si Joshua. Joshua. Oo nga, no. Hello, joke lang yan ha. Finger sign languages. Kopyahan sabi ni Kabutihang Buhay. Oy, speaking of kabutihang buhay, Marlon, oo. alam mo ba na ang KOJC, di ba, yung isang sinugod sila sa Davao? Oo. Ang KOJC legal did not file any case dun sa mga ordinaryong PNP police. Yung mga official lang, no? Yung mga generals lang. Yes, Kasi oo. alam nila and they understand that these policemen were just tasked to do the thing na inutos nung nasa taas nila. Correct, So, syempre, correct. may puso ang KOJC at alam nila kung sino lang yung leg worker. Ang sinampahan nila ng kaso, yung mga nasa taas ng general. Sorry. Jim Phoenix, thank you sa pakulay. Alam mo, pang nakapagtaka lang, no? Bakit sa dami-dami ng bayan, lungsod, probinsya, lalawigan, na Davao ang pinag-iinitan nyo, samantalang ang Davao, nakapagtala pa ang Davao bilang second, paano ba to? Second safest city sa Southeast Asia, di ba? Tapos ano meron? So, yung title kong nakaraan, Special Ops kay Pastor Kibuloy, kung meron, question mark. Hindi lang pala kay Pastor Apollo Kibuloy itanong natin kung may special ops. Kung meron din ba kayong special ops against sa pamilya Duterte? Oo. Nakakalungkot kasi sa batas at tradisyon na po sa PNP at DILG na ang bawat i-appoint na chief of police doon ay kailangan ipaalam sa alkalde ng bawat probinsya o bawat lungsod. So itong pagkakapwesto, pagkakapalit doon sa higit lalo pagkaka-assign kay Colonel Hansel Marantan ay hindi walang clearance o walang approval at hindi pinakita yung shortlist na yan kay Mayor Baste Duterte. Kay Colonel Marantan, wala ko kaming we have nothing against you, pero please, sana po kung ano man ho ang ipag-utos ng mga nakatataas sa'yo, so dapat po yung naayon sa batas at yung pagiging naayon sa karapatang pantao. Alam mo, Marlon, dito sa administrasyon na to, hindi sila yung maasahan mo for peace. No? Yung parang ang lahat na lang na ibinigay nila, anxiety, worry,
Diba? Parang hindi mo sila Nagiging pagkakatiwalaan. balisa ang taong bayan. Oo nga. Kaya kaya balik tayo ng konti kay Secretary Ben Horacio. Akala mo sir, tapos ka na ha? Hindi pa. Balik tayo sa kanya. Di ba Oo. ini-encourage niya Oo. na sumuko si Pastor kung Oo. wala naman daw ginawa? Bakit matatakot? Di ba? Oo. Kaya lang Marlon, kung ganyang klase ng administrasyon meron ka, Oo. kung ganyang klase ng administrasyon meron ka, hindi mo talaga pagkakatiwalaan dahil hindi rin naman nila in-establish na sila ay trustworthy. Kaya nga, di ba, humihiling tayo na magkaroon na ng sariling zona si VP Sara. Dapat, no? Di ba? Dapat. Alam ko, yung hakbang ng Maysug, may inoorganisa na People's Zona. So, dito kaya sa People's Zona na to, maririnig natin ang isang hiwalay na zona ng Vice President Sara Duterte. Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam kung kailan tong People's Zona. So, hindi natin alam kung kasabay ba ito sa mismong araw ng zona ni PBBM o bago dumating ang July 22, Monday. Ano ang mga pwedeng dahilan? Bakit magkakaroon ng, or ideal na magkaroon ng people's zone? Una, meron ako. Hindi na kapanipaniwala kung ano man yung sasabihin sa zona mo bilang ikaw na presidente ng bansa. Tama? Tama. Ano yung pangalawa mo? Pangalawa, known ka for taking credits ng mga achievement ng iba. Correct. Na para i-highlight mo ng achievement mo yun. But then, only to show na wala ka pang nagagawa ngayong second year. Correct. Kaya hindi mo papaniwalaan ngayon. At, pangatlo sa akin ha, mas alam mong nag-perform si VP Sara. Mismo. At nagdudumilat na katotohanan dyan, yung trust and approval rating sa nakuha Yes, niya. na Di meron. ba? Ang taas, Ah, Marlo. samantalang si PBBM, bumubulusok pa ibaba. Eh ano naman ang dahilan? Bakit kailangan magkaroon ng hiwalay na zona si VP Sara? Ako, una, para ipaliwanag ni VP Sara na nabudol ang mga naniwala sa unity. Pangalawa, dapat ihayag ni VP Sara ang hindi makataong pagkilala sa karapatan ng bawat mamayang Pilipino. Pangatlo, at napaka-importante nito, dapat ipamukha ni VP Sara sa pamahalaan ng Pangulong Bongbong Marcos na hanggang ngayon ay hindi kinikilala ang prinsipyo ng transparency, accountability, peace, and security. Pang-apat, Pangapat, ito ay ang matinding pagpapahayag niya nang hindi na niya pagsang-ayon sa mga pulisiyang meron ang administrasyon na pinamumunuan ng presidente. panlima, nagkalat na naman ang ipinagbabawal na gamot na siya sanang magandang legasiya na naiwan ng tatay niyang si Pangulong Rodrigo Duterte. Pang-anim, Anim. pag tayo di sumampa ng pagkin, pang-anim. Oo. Ano yung pangalima mo? Yung Nagkalat ng illegal tao. drugs, oo. Pang-anim, Oo. baka user kung isa. Ng Paggamit, no? pang-lima. Oo, yung paggamit ng ipinagbabawal na gamot, no? Di ba? Oo. Eh, yung, Ikaw ba kung ikaw ako presidente? Sabi natin Oo. ako presidente, Oo. VP kita. oo. At alam mo, ganun ako. Tapos iba ang epekto ng paggamit ng ganun yung hindi na consistent yung pag-iisip mo. Oo, wala na sa katinuan, no? Ay, hindi na. Hindi na. Ipagkakatiwala mo ba sa liderato ko ang bansa natin? Hindi Na na. ikaw may mga maliliit kang Hindi na. anak, may mga kapatid kang may anak, Hindi na. Hindi na. di ba? Hindi na. Pero Pam, yan sa pang-ani mo. Kung gumagamit ba na ipinagbabawal na Oo. gamot ng Pangulong Bongbong Marcos. Oo. So, pang-pito, dapat manawagan si VP Sara sa pamilya Marcos. Buo ha. Hindi lang si PBBM, asawa niyan si Sara Neta Marcos, Kapatid. mga anak, kamag-anak, pinsan, at lahat ng mga kasama niya dati sa gabinete na magpasailalim sa drug test. E paano kapag nakapagpalabas ng negative result? Sa Pero zona. to dapat to live and televised. Eh, Credible. sa mga Ang ugali, hindi sa loob lang ng 2 minuto. sa ugali nila Marlon na entitled, they don't owe it to the people. Yan ang dapat na pangwalo. Oh. Dapat ihayag sa sarili o hiwalay na State of the Nation address ni VP Sara ang pagiging pakialamera ng isang First Lady na wala namang mandato mula sa mamayang Pilipino. Pang-siyam. Pangwalo muna. Pang-walo. Tama. Pang-siyam. Pansyam. Okay. Sorry. Alam mo yung pang-siyam? Ano? Panahon naman na. Ha? Dahil sa pang-sampu, Oh. we deserve better. Oh. Panlabing isa. Oh. Panlabing isa. Ilabas sa cancer. Kung gaano karami ang cancer. Ito na, ipi-play ko. Oo. Pero Marlon, seryoso tayo. Teka lang, Ay, panlabing oo. dalawa. Baka para maglapit Sige. lang tayo. Ha? Patunayan ni VP Sara na hindi porke may tattoo ka,
Masamang tao ka na sa likod. May tattoo rin si VP Sara eh. O sa legs nila. Sila lang naman ano Sila magkakapatid. eh. ano Masyadong ano yung sinabi ni Mayor Baste kay FL? Kung ignorante. Ignorante siya. At saka kung gusto nyo makita ang sitwasyon ng bansa ngayon, pagmasa dyan lang sure ni First Lady Lisa, di ba? Pero sila ba kaya? Marlon, sila, ang mga kapatid na Duterte kaya? Well, una nang kumalat sa internet na si Mayor Baste ay sumisinghot. Pero ng Yossi yata. Yossi, normal naman pero yun. ang sinasabi That's part of nila, growing up. yun isang klase ng drugs and all. Pero may kilala ko man, magkakapatid. Meron yatang video. Sila kaya may video? Meron din video. Kakapatid. Yung kilala mo ba? Kilala ko rin. Hindi ko alam. Baka kilala rin to ng mga ka-Ebon sa katete natin. Mag-comment po kayo sa comment section. Siyempre, magkakapatid. May magulang yan. May magulang kaya? Pero itong magkakapatid na to, may tattoo ba to? Wala. Wala! Oo! Ibig sabihin, wala kang tattoo, pero gumagamit ka. Oo. Pero ang kasihan mo na Grabe. pagiging masama, yung puno ka ng Tattoo. tattoo. Ano ba yan? Di ba? Tingnan natin. Sige. So, yung mga hindi pa Tingnan natin sa nakapanood ng comments. o sa comments. Nahulaan niyo po ba kung sino Pero yung sinasabi di ba natin? malilate tayo? Oo nga eh. Dapat ano po, magpapaalam, magbabalik kami mamaya. Tatlo magkakapatid, si RTV. Tingin ko hindi tatlo. Cigarette yung kayo. Oh, tapos meron na rin ano ngayon, nasa vape ha. Meron akong kilala pa. Ang hilig magdala ng vape bukod sa mahilig sa alak. Oy, sandali lang. Hindi, parin laman ng vape. Alam mo pa? Pwede palang lagyan yung vape ngayon ng Ano ba yun? marijuana at saka ng shabu. Uy, Marlon, Confirm yan. Hindi ko na alam kung yung nagdadalang yun, yung dala-dala niya may marijuana at saka shabu. meron ako nakita na hawak niya sa isang kamay niya. Kaya Oo. pala yun, no? Ang vape at ang wine glass. Siyempre, ikaw na, di ba? Pag Ikaw na, kayo- hindi na may nablot yung wine glass na yun. Hindi, wala. Wala kasi waiter looking Ayan sa o, tabi. liquid shabu, sabi ni Kabutiang Buhay. Yan, Kalmaang. Selmaang ba yan? Selmaang ikaw ha? You ha? Liquid marijuana tagaming. Meron na ngayon sa vape. Hindi lang natin alam kung may sa Evangeline o. Ayun, Marancheta. Sanay na magdala. Sanay na Malayo rin pa pupunta magdala. natin? Ha? Malayo pa Medj yung parking. Oo nga. Babalik ko kami. Pag hindi kami nakapag-live, so may issue talaga ng, pangunahan ako namin kayo, may issue ng signal Wi-Fi. doon, nasubukan. Kasi nandun ako sa area, remember nung nag-live ako sa kotse? Nandun. Sana yun yung makalusot. area na yun, Yun yung sa area parking na lang. yun. Sana. Pero Paano tayo bakit siguro? sa open I don't know, may parking smart ka. naman? Try natin si smart. No, Hindi ko alam. Meron ako. Smart lang tayo, pero So, magbabalik tayo. yes. Maraming salamat po sa 1,946 na nakitambay sa atin. Promote mo muna sa FB page mo. Yan, si Apple Dog nga ready na mag-join sa pambansang dalaga ng Ayan. Pilipinas. So, Apple Dog. Hello, bago si Please Apple Dog. join po sa FB page ng PDP, Pambansang Dalaga ng Pilipinas, sa akin po yun. Open po ito sa mga single, gusto magpaka-single, feeling single, at malapit na maging single. Sa mga... Tawa. Ewan ko si Pamela. Bitawan. Nakatawa ako. Balik tayo. Ayun nga. So, yung mga, ano naman dyan, happy married, happy in a relationship, pwede rin po kayong mag-join doon kung gusto nyo lang mataray-tarayan po. So, bawal po ang pikon kapag napikon, out, ikikik out po.